Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, firefighters, jail officers, Coast Guard, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilian ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Ngayon po ay Saturday, January 31, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Juan Bosco. Mga kapatid, lalo na ang mga nasa serbisyo, araw-araw sanay kayo sa unos. Unos ng operasyon, unos ng panganib, unos ng desisyon na kailangang gawin agad, unos ng pagod, at unos ng responsibilidad sa bayan at sa pamilya. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay tungkol sa dalawang uri ng unos. Ang unos sa labas at ang unos sa loob. Sa ating unang pagbasa, mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 12, verses 1 to 7 and 10 to 17, si Haring David ay isang dakilang pinuno, pinili ng Diyos. Pero nagkamali siya, malaki, masakit, nakapinsala sa iba. Pinadalhan siya ng Diyos ng propetang si Nathan. Hindi para durugin siya, kundi para gisingin ang kanyang konsensya. At doon sinabi ni David, "Ako ang taong iyon." Napakahalaga nito. May mga unos na hindi galing sa kaaway, hindi galing sa sitwasyon, kundi galing sa sarili nating mga desisyon. Para sa mga nasa uniform service, minsan ganito ang unos. Maling desisyon dahil sa pagod o galit, salitang binitawan na nakasakit sa pamilya o kasamahan, pagkukulang sa disiplina, pagtatago ng pagkakamali dahil sa takot. Ang magandang balita, hindi tayo kinokorek ng Diyos para ipahiya, kundi para iligtas. Ang unang hakbang ng paggaling ay pag-amin at pagpapakumbaba. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 35 to 41, biglang dumating ang bagyo. Mga bihasang mangingisda ang mga alagad, pero natakot pa rin sila. Sumigaw sila, "Guro, wala po ba kayong pakialam na kami mamamatay?" Ito rin ang panalangin ng maraming nasa serbisyo. "Panginoon, nakikita mo ba ang pagod ko? Lord, bakit parang tahimik ka? Hanggang kailan ko kakayanin ito?" Pinatahimik na Jesus ang bagyo. Pero bago iyon, tinanong niya sila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya?" Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang walang unos. Ibig sabihin nito ay kilala mo kung sino ang kasama mo sa bangka. Kapag alam mong si Kristo ang kasama mo, kahit hindi agad mawala ang bagyo, huhupa ang takot sa loob. Ginugunita natin ngayong araw ang kapistahan ni San Juan Bosco. Namuhay siya sa gitna ng unos, sa mukha ng kahirapan, kaguluhan, mga kabataang walang pag-asa, kakulangan at pagtutol. Pero hindi siya nagpatalo sa takot. Ang sandatan niya ay tiwala sa Diyos, disiplina na may pagmamahal, kabaitan, matatag, ngunit mahinahong pananampalataya. Itinuturo sa atin ni San Juan Bosco na ang kalmadong pananampalataya ay nakakahawa, kayang magbigay lakas sa iba, lalo na sa mga pagod at sugatan. Mga kapatid, tinatanong tayo ng Diyos ngayon, ang unos ko ba ay galing sa sitwasyon o may kailangang ituwid sa puso ko? Takot ba ang namamayani o tiwala sa Diyos? Pinapayagan ko ba ang Diyos na itama ako o nilalabanan ko ang kanyang tinig? Hindi ipinangako ng Diyos na walang unos ang buhay serbisyo. Pero ipinangako niya
ang kanyang presensya, ang kanyang awa, ang kanyang lakas. Para sa sundalong nasa malalayong lugar, pulis na laging alerto, Coast Guard na sumusuong sa dagat, bomberong pumapasok sa panganib, jail officer na humaharap sa tensyon araw-araw, at mga pamilyang naghihintay at nag-aalala. Hindi kayo nag-iisa sa bangka. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, alam mo ang mga unos na dinaranas ng aming mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod. Ang unos sa trabaho, ang unos sa loob ng kanilang puso, at ang unos sa kanilang mga pamilya. Turuan mo silang magtiwala. Kahit pagod at natatakot, itama mo sila kapag sila'y nagkamali. Palakasin mo sila kapag sila'y nanghihina. Manatili ka sa kanilang bangka, O Panginoon, at ihatid mo sila ng ligtas sa gitna ng bawat unos. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.